Hindi ka bagay dito. Asawa ka lang ng isang talunan. Tumigil ang mundo ni Ella sa sandaling iyon. Ang mga tawa at bulungan ng mga kababaihan sa paligid niya ay tila naging malayong ugong, parang tunog ng dagat na umaatras. Naramdaman niya ang init na umaakyat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang mga pisingi, pero hindi niya ibinaba ang tingin. Nakatayo siya roon, hawak ang baso ng tubig na halos hindi niya nagalaw, nakasuot ng simpleng damit na hindi naman mamahalin, at napapaligiran ng mga babaeng puno ng alahas at hikaw na kumikislap sa ilaw ng malaking chandelier. Si Doña Carmela, asawa ng Pangulo ng Valdez Corporation, ay nakatayo sa harap niya na parang isang reyna na nagmamatyag sa kanyang nasasakupan. Nakataas ang baba nito, nakaawang ang mga labi sa isang niting puno ng paghamak. Ang mga mata nito ay dumudulas mula ulo hanggang paa ni Ella. Tinatasa ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao. Ano pa bang inaasahan ko? Patuloy ni Doña Carmela, lumingon sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ang asawa ni Alejandro Valdez, yung empleyado na halos 10 taon nang hindi umaangat sa posisyon. Hindi ba nakakaya na dumalo ka pa rito? Napahigpit ang hawak ni Ella sa baso. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Iba't ibang uri ng tingin. May nanghuhusga, may naaawa, may natutuwa pa nga sa nakikita nilang pagpapahiya. Pasensya na po, Doña Carmela, mahinang sabi ni Ella. Pilit pinapakalma ang boses. Inanyayahan po ako ng sekretary ng Pangulo. Ah, oo, inanyayahan ka, sabi ni Doña Carmela. Nilapitan siya ng hakbang-hakbang. Ang pabango nito ay mabango at mamahalin, pero sa pandinig ni Ella ay parang lason ang bawat patak nito. Siguro dahil naawa sila sa'yo. O baka naman gusto lang nilang makita kung paano magmukhang tanga ang isang babaeng nag-iisip na kabilang siya sa mundong ito. Nagkaroon ng tawanan mula sa ilag kababaihan. May isang babaeng nakasuot ng pulang damit na pabulong na nagsabi, "Tama na nga, Donya. Kawawa naman." "Kawawa?" Napatawa si Doña Carmela. Hindi siya kawawa. Dapat niya siya matuto. Maristela Valdez. O dapat bang tawagin kitang Ella na lang? Hindi ka kabilang dito. Ang mga taong tulad mo na walang pinag-aralan, walang pera, walang pangalan, ay hindi dapat nakikihalubilo sa amin. May pinag-aralan po ako, mahinang sabi ni Ella, pero naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang boses. Hindi habil sa takot, kundi dahil sa sakit. 10 taon na niyang tiniis ang ganitong mga sitwasyon. 10 taon na niyang pinili na manahimik, na maging invisible. Nahayaan ng mga taong tulad ni Doña Carmela na yurakan siya. Ah, may pinag-aralan ka nga pala, sabi ni Doña Carmela. Kunyari ay naalala. Ano nga ba yon? Yung maliit na kolehiyo sa probinsya? Hindi mo ba alam na hindi counted ang mga ganyan dito? Pumalakpak ang mga kamay ni Doña Carmela. Tila ba may naisip na magaling? Kaya nga siguro talo ang asawa mo, di ba? Kasi ganyan ang asawa niya. Hindi marunong makisama, hindi marunong umakyat. Kaya hanggang ngayon, empleyado pa rin siya. Samantalang kami, itinuro niya ang sarili. Ang asawa ko ang namamahala ng buong korporasyon. Naramdaman ni Ella ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kahihiyan, sanay na siya roon, kundi dahil sa galit, pero hindi siya kikilos. Hindi pa. Hindi ngayon. Dun po ako sa labas, mahinang sabi ni Ella, inilapag ang baso sa mesa. Kailangan ko lang ng hangin. Oo, lumabas ka na, sabi ni Doña Carmela. Winawagayway ang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Mas bagay ka roon. Sa labas, kung saan nakatira ang mga katulad mo. Naglakad si Ella palayo. Nararamdaman ang mga mata na sumunod sa kanya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya tumakbo. Itinaas niya ang ulo. Itinuwid ang likod. At nilakad ang bawat hakbang ng may dignidad kahit na sa loob, ramdam niya ang pagdurog ng kanyang pagkatao. Paglabas niya sa malaking glass door, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang hardin ng mansyon ay puno ng mga ilaw at bulaklak. Pero para kay Ella, ang lahat ng iyon ay parang isang malaking kasinungalingan. Napahawak siya sa rehas ng teras, pinilit na huminga ng malalim. Ella? Nilinggon niya ang boses. Nakatayo roon si Alejandro, ang kanyang asawa,
nakasuot ng barong na ilang ulit na niyang inayos kanina bago umalis ng bahay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Hindi niya alam kung gaano katagal na itong nakatayo roon, o kung narinig ba nito ang nangyari sa loob. "Okay ka lang?" tanong ni Alejandro, nilapitan siya. Tumango si Ila, pilit na ngumiti. "Oo naman, bakit?" "Kasi nakita kita," mahinang sabi ni Alejandro. "Narinig ko ang sinabi ni Doña Carmela?" Napapikit si Ila. Siyempre narinig niya. "Ila, alam kong mahirap para sa'yo ang mga ganitong okasyon," sabi ni Alejandro, hinawakan ang kanyang kamay. "Pasensya na. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana kita isinama." "Hindi mo kasalanan," sabi ni Ila, pinisil ang kamay ng asawa. "Ako ang nagdesisyon na pumunta. Akala ko kaya ko na." "Kaya mo?" sabi ni Alejandro, nakangiti. "At kahit anong sabihin nila, hindi nito binabago kung sino ka. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng mamahaling damit o alahas para patunayan yon." Naramdaman ni Ila ang pag-init ng kanyang mga mata. 10 taon na silang kasal ni Alejandro, at sa lahat ng mga taon na yon, hindi pa rin siya tumitigil sa paghanga sa kabutihan ng kanyang asawa. Hindi alam ni Alejandro na ang babaeng kanyang pinakasalan, ang simpleng babaeng nakilala niya sa isang maliit na coffee shop sa Maynala, ay may daling lihim na kayang magbabago ng lahat. "Pumasok na tayo," sabi ni Ella. Pinunasan ang sulok ng kanyang mata. "Baka magtaka ang mga tao." "Hayaan mo silang magtaka," sabi ni Alejandro. "Umuwi na tayo, hindi tayo kabilang dito." Pero pumigil si Ella. May kailangan siyang tingnan. May kailangan siyang malaman. "Sandali lang," sabi niya. Tumingin sa loob ng mansyon. "Kailangan ko lang pumunta sa banyo." Tiningnan siya ni Alejandro ng may pag-aalinlangan, pero tumango rin. "Sige, hintayin kita dito." Pumasok si Ella sa loob, pero hindi siya dumiretso sa banyo. Sa halip, sinundan niya ang isang koridor na patungo sa mga opisina ng mansyon. Alam niya ang lugar na ito. Ilang beses na siyang nakarating dito noong bata pa siya, noong buhay pa ang kanyang ama. Ang opisina ni Pangulong Rodrigo ay nasa dulo ng koridor. Nakasara ang pinto, pero may liwanag na lumalabas sa maliit na siwang. Dahan-dahang nilapitan ni Ella ang pinto, narinig ang mga boses mula sa loob. "Kailangan nating itago ito," sabi ng isang boses, si Pangulong Rodrigo. "Kung malaman ng iba na may kulang sa mga pondo, magkakagulo." "Pero paano natin itatago ang ganitong kalaking halaga?" sagot ng isa pang boses, pamilyar kay Ella. Si Ginoong Ramirez, ang Chief Financial Officer. "Gagawa natin ang paraan," sabi ni Rodrigo. "Maglipat tayo ng pera sa ibang account, yung mga offshore. Habang wala pang nakakaalam, kailangan nating kumilos." Napahigpit ang hawak ni Ella sa kanyang bag. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang tiyuhin, ang lalaking pinagkatiwalaan ng kanyang ama na pamahalaan ng kumpanya, ay nagnanakaw. Dahan-dahang umatras si Ella, sinisiguradong walang nakakarinig sa kanya. Bumalik siya sa terrace kung saan naghihintay si Alejandro. "Umuwi na tayo," sabi niya. Ang boses ay tila nag-iba na. Tiningnan siya ni Alejandro ng may pagtataka. "Ella, okay ka lang? Namumutla ka." "Okay ako," sabi ni Ella, pilit na nagumiti. "Pagod lang, umuwi na tayo." Sa loob ng sasakyan, tahimik silang nagmaneho pa uwi. Hawak ni Alejandro ang kamay niya, paminsan-minsan ay pinipisil ito para tiyakin na okay siya. Pero hindi makapagpahinga ang isip ni Ella. Ang kanyang ama, ang nagtatag ng Valdez Corporation, ay namatay na may pangarap na ang kumpanya ay maging sandigan ng mga empleyado at kanilang pamilya. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa kanyang kapatid, si Rodrigo, dahil pinaniniwalaan niyang mapagkakatiwalaan ito. Pero 10 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang tiyuhin ay ninanakawan ang kumpanya. At si Ella, ang lihim na pinakamalaking shareholder, ang nag-iisang anak ng tagapagtatag, ay nakatayo lang at hinahayaan ng lahat. Hindi ngayon. Tumingin si Ella kay Alejandro na nakatingin sa kalsada.
Ang lalaking ito, ang kanyang asawa, ay hindi alam kung sino talaga siya. Hindi alam na ang babaeng pinakasalan niya ay may kakayahang sirain ang buong korporasyon kung gugustuhin niya. Hindi alam na sa likod ng simpleng damit at mahinin na kilos ay nakatago ang isang babaeng may kapangyarihang magbabago ng lahat. Alejandro? Tawag ni Ella mahina. Lumingon ito sa kanya. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Ella. Pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Pero hindi ngayon. Kailangan ko munang siguraduhin ang isang bagay. Tiningnan siya ni Alejandro nang may pagtataka, pero hindi nagtanong. Tumingin lang ito sa kalsada, hinawakan ang kanyang kamay, at pinisil ito ng marahan. Kahit kailan mo sabihin, sabi nito. Nandito lang ako. Napangiti si Ella, pero sa kanyang isipan, isang plano ang nabubuo. Kailangan niyang alamin ang katotohanan. Kailangan niyang patunayan na tama ang kanyang hinala. At kung sakaling totoo nga, kung sakaling ginanakawan nga ng kanyang tiyuhin ang kumpanya, hindi na siya mananahimik. Hindi na siya magpapahiya. Hindi na niya hahayaan ang mga taong tulad ni Doña Carmela na yurakan siya. Panahon na para ipakita niya kung sino talaga siya. Kinaumagahan, maaga pa lang ay gising na si Ila. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang nakatingin sa bintana, ang isip ay abala pa rin sa mga narinig kagabi. Hindi niya napansin na gising na pala si Alejandro at pinagmamasdan na siya. Hindi ka ba nakatulog? Mahinang tanong nito. Napalingon si Ila at pilit na umiti. Medyo. Marami lang akong iniisip. Umupo si Alejandro sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ila, alam kong may mabigat kang dinadala. Kung handa ka nang sabihin sa akin, handa akong makinig. Sandaling nag-alinlangan si Ila. Hindi pa niya alam kung paano sasabihin ang lahat. Pero bago pa siya makapagsalita, tumulog ang telepong ni Alejandro. Nagtaas ito ng kilay nang makita kung sino ang tumatawag. Ang HR department? Bakit sila tumatawag ng ganito kaaga? Sinagot ni Alejandro ang tawag at ilang minutong tahimik na nakinig. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagtataka, naging seryoso, hanggang sa tuluyang nanlaki ang mga mata. Salamat, sabi niya bago ibaba ang tawag. Tumingin siya kay Ila na may halong pagkabahala. May nahanap daw silang irregularidad sa accounting records. May mga pinirmahang dokumento na hindi dumaan sa tamang proseso. Lahat ng mga ito ay may pirma ng Pangulo. Nanlaki ang mga mata ni Ila. Sigurado ba sila? Oo. Tinitingnan pa nila ang iba pang records, pero sabi nila, malaki ang posibilidad na may sistemang pandaraya na nangyayari sa loob ng kumpanya. Napahawak si Aldo sa kanyang no. Akala ko kasi normal lang na may mga mali sa accounting. Pero ito, hindi ito simpleng pagkakamali. May pattern, may pinagtataguan. Tumayo si Ila at naglakad papunta sa mesa. Alejandro, kailangan mong maging maingat. Kapag nalaman ng Pangulo na may nakakaalam ka, maaari kang mapahamak. Alam ko. Tumayo rin si Alejandro at humarap sa kanya. Pero hindi ko kayang manahimik. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Ito rin ay tungkol sa iyo. Hindi ko makakalimutan kung paano kanila pinahiya kagabi. At ngayong may ganito akong pagkakataon na ilantad ang katotohanan, hindi ko ito sasayangin. Napaiwas ng tingin si Ella. Naramdaman niyang oras na para sabihin ang totoo. Ngunit natatakot siya. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Alejandro kapag nalaman nitong buong buhay pala niyang itinago ang kanyang pagkatao? Alejandro, nagsimula siya, pakiramdam ang bigat ng bawat salita. May sasabihin ako sa'yo, at hinihiling ko na makinig ka muna bago ka magsalita. Nag-aalalang tumaango si Alejandro. Sige, sabihin mo. Huminga ng malalim si Ella. Alam mo ba kung bakit ako nagtatrabaho bilang simpleng empleyado sa kumpanya? Bakit hindi ako nagpapatulong sa pamilya ko kahit na alam kong kaya naman nila? Akala ko, hindi ako mahirap, Alejandro. Pinutol siya ni Ella. Ang boses ay nanginginig. Ang totoo, ako si Maristela Valdez, ang nag-iisang anak na nagtatag ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Sandaling tumahimik si Alejandro. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ano sinabi mo? Ang pangalan ng aking ama ay Don Rafael Valdez. Siya ang nagtatag ng Valdez Corporation. Nung mamatay siya,
Iniwan niya sa akin ang kanyang mga bahagi ng kumpanya. Sapat para maging pinakamalaking shareholder ako. Napayo ko si Ella. Pero hindi ko ito inihayag. Nais kong mamuhay ng normal. Nais kong malaman kung sino ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin, hindi dahil sa kayamanan ko. Hindi makapagsalita si Alejandro. Nakaupo siya. Pinagmamasdan ng kanyang asawa na parang nakikita ito sa unang pagkakataon. Kaya naman nung nakilala kita, patuloy ni Ella, at nagpakasal tayo, hindi ko sinabi sa'yo. Natatakot akong baka magbago ang lahat. Natatakot akong baka tingnan mo rin ako bilang isang mayamang babae na hindi mo kayang pantayan. Ella, nagsalita si Alejandro. Ang boses ay paos. Akala mo ba ay mahal kita dahil sa kung ano ka? Mahal kita dahil ikaw? Dahil sa kung paano mo ako tratuhin? Sa kung paano kang ngumiti sa kabila ng lahat? Sa kung paano kang lumalaban kahit na pinapahiya ka nila? Tumulo ang luha sa mga mata ni Ella. Pasensya na, hindi ko dapat itinago sa iyo. Lumapit si Aldo at niyakap siya ng mahigpit. Wala kang dapat ipagpasensya. Naiintindihan kita. At higit sa lahat, hindi nagbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Sandaling nagyakapan sila, ang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Nang maghiwalay sila, may bagong liwanag sa mga mata ni Alejandro. Kung ikaw ang pinakamalaking shareholder, sabi niya, ibig sabihin, may kapangyarihan kang baguhin ang lahat. Oo, tumango si Ella. Pero kailangan kong maging maingat. Hindi ko kayang ilantad ang aking pagkatao ng walang sapat na ebidensya. Kapag ginawa ko yon at hindi ako manalo, mawawala ang lahat, ang kumpanya, ang aking mana, at ang tiwala ng mga empleyado. Kaya naman kailangan nating magtulungan. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang mga kamay. Ikaw ang magbibigay ng kapangyarihan. Ako ang maghahanap ng katotohanan. Sama-sama nating ilalantad ang pagnanakaw ng Pangulo? Napangiti si Ella sa unang pagkakataon simula kagabi. Sigurado ka ba? Alam kong delikado ito. Maaring mawalan ka ng trabaho, maaaring wala akong pakialam kung mawalan ako ng trabaho. Seryosong sabi ni Alejandro. Ang mahalaga, nandito ako para sa'yo. At hindi ko hahayaan na sirain ng mga taong yon ang kumpanyang itinayo ng iyong ama. Tumango si Ella, ang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Sasabihin ko rin sa'yo, nakangiting sabi ni Alejandro. Hindi mo kailangang harapin ito na mag-isa. Tayo na, tayong dalawa. Umupo sila sa mesa at nagsimulang magplano. Ipinakita ni Alejandro ang mga dokumentong natanggap niya mula sa HR, mga kopya ng mga pinirmahang papeles na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaksyon. Itinuro niya ang mga pattern, ang mga account na paulit-ulit na ginagamit, ang mga supplier na walang record sa opisyal na listahan. Tingnan mo ito, sabi niya. Itinuturo ang isang pangalan sa papel. Ang kumpanyang ito, Lunar Trading, ilang beses nang nakatanggap ng malalaking bayad mula sa kumpanya. Pero wala akong narinig na kahit sino sa kanila. Hindi rin sila lumalabas sa mga opisyal na kontrata. Kilala ko ang pangalang yan, mahinang sabi ni Ella. Narinig ko ito noong gabing yon. Binanggit ito ni Tio Rodrigo kay Ginoong Ramirez. Kaya totoo nga. Napakuyom ng kamao si Alejandro. May pinagtataguan sila at mukhang malaki ang halaga ng ninanakaw nila. Tiningnan ni Ella ang kanyang asawa. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nakakahawa. Kailangan nating maging mas maingat. Kapag nalaman nilang may nag-iimbestiga, maaari nilang takpan ng lahat. Kaya naman hindi natin sasabihin kahit kanino. Tumango si Alejandro. Tayong dalawa lang ang makakaalam. At kapag handa na tayo, kapag kumpleto na ang ebidensya, saka natin ilalabas ang lahat. Hawak ni Ella ang kamay ni Alejandro at pinisil ito ng marahan. Kapag handa na ako, ihahayag ko ang aking pagkatao. Haharapin ko si Tio Rodrigo. At ililigtas natin ang kumpanya para sa aking ama, para sa mga empleyado, at para sa ating kinabukasan. Tumango si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. At ako? Nandito ako. Hanggang sa huli. Sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw. Isang bagong umaga, isang bagong simula.
Alam ni Ella na mahaba ang laban na ito. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Hindi na siya nag-iisa. Umaga ng Lunes, at ang unang liwanag ng araw ay sumisilip sa kortina ng kanilang maliit na kusina. Nakaupo si Ella sa mesa. Ang mga kamay ay nakapulupot sa isang tasa ng mainit na kape, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang isip niya ay nasa malayo, sa mga papeles, sa mga bilang, sa mga lihim na kayang magwasak ng isang imperyo. Kumalabog ang pinto. Bumaling siya at nakita si Alejandro na pumasok. May dalang isang Manila envelope. Ang kanyang noo ay may bahid ng pawis at ang mga mata ay nagniningning. Hindi dahil sa pagod, kundi sa isang bagay na katulad ng tagumpay. Ella, sabi niya, halos hindi mapigilan ng boses. Nakuha ko na. Ibinaba niya ang envelope sa mesa at binuksan ito. Ang mga dokumento ay nakasalansan ng maayos. Mga bank transfer slips, mga kontrata, mga email na nakaprint. Itinuro ni Alejandro ang isang partikular na pahina. Ito ang account number sa Cayman Islands. Ang lahat ng nilipat na pondo mula sa kumpanya sa nakalipas na 3 taon ay dumaan dito. At tingnan mo ang pirma. Itinuro niya ang ibaba ng pahina. Ito ang lagda ni Tio Rodrigo. Hindi lang bilang pangulo, kundi bilang authorized signatory. May notarized document pa nga na nagpatunay. Dahan-dahang kinuha ni Ella ang papel. Ang kanyang mga daliri ay sumunod sa mga titik at numero na parang binabasa ang isang wika na alam niya sa puso. Ang bawat linya ay isang patunay ng pagkakanulo ng sariling dugo. Paano mo ito nakuha? Tanong niya. Ang boses ay pabulong. May kaibigan ako sa internal audit. Matagal na niyang napahinto si Aldo na pansin ang pag-aalala sa mukha ni Ella. Huwag kang mag-alala. Hindi niya alam kung para saan ito. Sinabi ko lang na may hinahanap akong discrepancy para sa isang case study. Case study, ulit ni Ella, at sa kabila ng bigat ng sitwasyon, may niting pumatak sa kanyang mga labi. Mukhang may pagkaabilidad ka sa pag-imbento ng mga kwento, Alejandro. Natuto lang sa pinakamahusay, sagot niya, at umupo sa harap niya. Ikaw ang nagturo sa akin na ang katahimikan ay isang uri rin ng sining. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Ella. Ang screen ay nagpakita ng isang numero na hindi niya kilala. Nagpalitan sila ng tingin ni Alejandro at siya kanya sinagot. Hello? Mrs. Valdez? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. Babae. May bahid ng pagmamataas na hindi maikakaila. Si Doña Carmela ito. Naramdaman ni Ella ang pagtigas ng kanyang panga. Itinuro niya kay Alejandro ang phone at binuksan ang speaker. Magandang umaga, Doña, sagot niya. Ang boses ay kalmado. Marahil ay alam mo na kung bakit ako tumatawag, patuloy ni Carmela. May narinig ako, mga bulong tungkol sa iyong asawa. Ang sabi nila, may mga katanungan siya tungkol sa accounting ng kumpanya. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang impormasyong yun, sagot ni Ella. Ang mga mata ay nakatitik kay Alejandro. Ngunit ang asawa ko ay isang tapat na empleyado. Wala siyang ginagawang kahina-hinala. Tapat, ulit ni Carmela, at may ngiti sa kanyang boses. Ganyan din ang sinasabi ng mga hangal bago sila masira. Pakinggan mo ako, Mrs. Valdez. Ang kumpanyang ito ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo at sa iyong pamilya, ituturo mo sa iyong asawa na tumigil na sa kanyang paghahanap. Ang ilang mga bagay ay hindi dapat hanapin. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng lason. Naramdaman ni Ella ang pag-init ng kanyang pisingi, ngunit hindi siya kumibo. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay mainit at matatag. Kung walang ginagawa ang asawa ko na masama, sabi ni Ella, ang boses ay hindi nanginginig. Wala siyang dapat ikatakot. At kung may nagawa siyang mali, mas mabuting harapin niya ito ng may katapatan kaysa itago. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Nang magsalita muli si Carmela, ang kanyang boses ay mas malamig, mas matalas. Mag-ingat ka, Mrs. Valdez.
Ang mga taong naglalaro ng apoy ay nasusunog. At kapag nasunog ka, huwag mo sabihing hindi ka binalaan. Bumaba ang tawag. Ang tunog ng dial tone ay pumuno sa kusina at sa ilang sandali, walang nagsalita. Huminga ng malalim si Ella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot. Sa halip, ito ay ang kilig ng kumpirmasyon. Narinig mo ba yon? Tanong niya. Binalaan niya ako. Ibig sabihin natatakot sila. Oo, sagot ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagningingas. At ang mga taong natatakot ay nagkakamali. Pinagsalansan ni Ella ang mga dokumento pabalik sa envelope at itinago ito sa isang drawer na may susi. Kailangan natin ng abogado. Isang taong mapagkakatiwalaan na hindi nabibili ng pera o natatakot sa kapangyarihan. May kilala ako, sabi ni Alejandro. Si Ate Miriam Santos, dating fiskal na yan pribadong abogado. Matigas ang ulo, matalas ang isip at may utang sa akin ng kanyang pamilya. Nailigtas ko ang anak niya mula sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas. Hindi niya nakakalimutan ang mga pabor. Magagawa mo bang makipag-usap sa kanya ngayon? Tumango si Alejandro at kinuha ang kanyang phone. Habang nagdial siya, tumayo si Ella at naglakad papunta sa bintana. Sa labas, ang mga sasakyan ay dumaraan. Ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga buhay. Walang nakakaalam na sa loob ng maliit na apartment na ito, may isang laban ang nagaganap na maaaring magpabago sa takbo ng isang buong kumpanya. Pagkalipas ng 30 minuto, tumating si Ate Miriam Santos. Siya ay isang babaeng nasa 50, maikli ang buhok, may suot na simpleng blazer at salamin na may manipis na frame. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit may bigat, parang isang hukom na hindi pa nagsasalita, ngunit alam na ang lahat. Umupo sila sa mesa at inilatag ni Alejandro ang mga dokumento. Tahimik na sinuri ni Miriam ang bawat pahiina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilipat mula sa isang numero patungo sa isa pa. Paminsan-minsan, may itinatanong siya. Maikli, presiso, parang isang surgeon na naghahanap ng tamang hiwa. Ang ebidensyang ito ay sapat, sabi niya sa wakas. Isinara ang huling folder. Ngunit hindi ito magiging madali. Si Pangulong Rodrigo ay may mga koneksyon sa gobyerno, sa media, sa mga bangko. Kakailanganin natin ng estratehiya, hindi lang ebidensya. Alam ko, sabi ni Ella. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong ihayag ang aking pagkatao. Tumigil si Miriam at tiningnan si Ella ng mabuti. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kapag inihayag mo ang iyong pagkatao, hindi mo na maibabalik ang iyong anonymity. Ang lahat, ang media, ang mga negosyante, ang mga kaaway, ay makikilala ka. Wala nang pagtatago. Alam ko, ulit ni Ella, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit ang pagtatago ay hindi na isang opsyon. Ang aking ama ay nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala. Hindi ko hahayuang nakawin ito ng sarili kong tiyuhin. May mahabang katahimikan. Pagkatapos, tumango si Miriam isang maliit ngunit tiyak na paggalaw. Sige, gagawa ako ng legal na balangkas para sa paghahayag. Ngunit kailangan natin ng tamang platform. Isang pulong ng mga shareholder. Kung saan ang lahat ay naroroon. Kung saan ang bawat desisyon ay may legal na bigat. Kailan ang susunod na pulong? Tanong ni Alejandro. Mayroong taunang pangkalahatang pulong sa loob ng 2 linggo, sagot ni Miriam. Ngunit may espesyal na pulong na maaring ipatawag kung may sapat na boto. Bilang pinakamalaking shareholder, tumingin siya kay Ella. Ikaw ang may kapangyarihang magpatawag. Bago pa makasagot si Ella, tumunog ang kanyang phone. Isang text message mula sa isang numero na hindi niya kilala. Binuksan niya ito, at ang mga salita ay tumama sa kanya na parang suntok. Mrs. Valdez, kami po ay nagpapakumbabang nag-aanyaya sa inyo sa isang espesyal na pulong ng mga shareholder sa Biyernes, 10 ng umaga sa punong tanggapan. Ang inyong presensya ay kinakailangan. Lupon ng mga direktor na pakurap si Ella. Biyernes? Bulong niya. 3 araw na lang. Kinuha ni Alejandro ang phone at binasa ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay sumalubong kay Ella at sa kanilang tingin may isang bagay na nagbago. Hindi takot, kundi isang tahimik na pag-unawa.
Ang laban na ito ay darating ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Pwede ba nating ipagpaliban? Tanong niya kay Miriam. Umiling si Miriam. Ang lupon ang nagpatawag. Ang pagtangi na dumalo ay maaaring gamitin laban sa atin, ngunit napahinto siya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Kung sila ang nagpatawag, ibig sabihin ay may plano sila. Gusto nilang kontrolin ang salaysay. Oo, sabi ni Ella. Ang kanyang boses ay tahimik ngunit matatag. Ngunit hindi nila alam na may sarili akong plano. Tiningnan niya ang mga dokumento sa mesa, ang mga ebidensya, ang mga bilang na nagsasalita ng katotohanan. Ang kanyang ama ay namatay na may paniniwalang ang kanyang kapatid ay magiging tagapag-alaga ng kanyang pamana. Sa halip, si Rodrigo ay naging isang magnanakaw. Ate Santos, sabi ni Ella, ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Simulan na natin ang paghahanda. Sa Biyernes, ihahayag ko ang lahat. Tumango si Miriam at sinimulan ang pag-aayos ng mga papeles. Tumayo si Alejandro at lumapit kay Ella. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang balikat. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Sa labas, ang araw ay umakyat na sa kalangitan, at ang mga anino ay humahaba. Ngunit sa loob ng maliit na kusinang ito, may liwanag na hindi maaaring patayin. Ang liwanag ng katotohanan, ng pag-ibig, ng isang babaeng handa nang harapin ang kanyang kapalaran. Ang umaga ng Biyernes ay dumating na parang dagundong ng kulog. Mabilis, mabigat, at puno ng kuryente sa hangin. Nakatayo si Ella sa harap ng salamin sa kanilang maliit na silid-tulugan. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang kwelyo ng kanyang blusa. Isang simpleng puting blusa. Walang tatak, walang alahas na kumikislap. Ngunit sa gabing ito, ang pagiging simple niyang ito ang magiging sandata niya. "Handa ka na ba?" tanong ni Aldo simula sa pintuan. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng pag-aalala. Tumingin si Ella sa kanya sa salamin. Nakita niya ang lalaking nagmahal sa kanya kahit walang alam sa kanyang tunay na pagkatao. Ang lalaking nanindigan sa kanya kahit pa nga ba ay tinalikuran siya ng mundo. Naumiti siya, isang ngiting hindi nanginginig. "Hindi ko alam kung handa na ako," pag-amin niya, lumingon sa kanya. "Pero kailangan kong maging handa. Para sa atin, para sa alaala ng tatay ko, at para sa mga empleyadong hindi alam na ninanakawan na pala sila." Lumapit si Alejandro at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng lakas na kailangan niya. "Kahit ano mangyari, nandito ako," sabi niya. "Hindi kita iiwan." Tumango si Ella at huminga ng malalim. Sa labas, ang itim na sasakyan na ipinadala ni Ate Miriam ay naghihintay na. Oras na. Ang headquarters ng Valdez Corporation ay isang matayog na gusali ng salamin at bakal, isang monumento sa imperyong itinayo ng kanyang ama. Habang pumapasok si Ella sa lobby, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Ang mga tile na ito ay natapakan niya noong bata pa siya, noong binadala siya ng kanyang ama sa opisina tuwing linggo. Ngayon, ibang-iba ang dahilan ng kanyang pagdating. Dumating sila sa ika-30 palapag, kung saan gaganapin ang espesyal na pulong ng mga shareholder. Sa labas ng malalaking kahoy na pinto, nakatayo si Ate Miriam Santos, hawak ang isang leather portfolio na puno ng mga dokumento. "Ella," bati ni Miriam, ang kanyang boses ay propesyonal ngunit may init. "Handa na ang lahat. Ang mga ebidensya ay nakaayos, ang mga legal na dokumento ay napirmahan na. Ang kailangan lang natin ay ang iyong tapang." Tumingin si Ella sa mga pinto. Sa kabilang banda nito, ang mga taong humamak sa kanya, ang tiyuhin na nagnakaw sa kanyang pamilya, at ang mga shareholder na hindi alam kung sino talaga siya. "Pasok na tayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Bumukas ang mga pinto at ang ingay ng mga bulungan ay biglang huminto. Ang mahabang mesa sa gitna ng silid ay napalibutan ng mga mukha. Ilan ay pamilyar, ilan ay stranger. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Pangulong Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pagkagulat nang makita si Ella. At sa tabi niya nakangiti ng malamig si Doña Carmela. "Anong ginagawa ng mga to dito?"
Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay matalim. This is a private meeting for shareholders. Umupo si Ella sa isa sa mga bakanteng upuan, kasunod si Alejandro. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, tiningnan niya ang bawat mukha sa mesa. Ang mga taong nagturing sa kanya bilang basura, ang mga taong tumawa sa kanya noong gabing yon sa mansyon. Ikaw, sabi ni Doña Carmela, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ano pang ginagawa mo dito? Umuwi ka na sa inyong maliit na bahay at magluto ka na lang ng hapunan para sa asawa mong empleyado? May ilang natawa, ngunit hindi kumibo si Ella. Sa halip, binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang kapirasong papel. Bago ako umalis, mahinahong sabi ni Ella, nais kong ipakita sa inyo ang dokumentong ito. Inilapag niya ang papel sa mesa at dahan-dahan itong kinuha ng isang shareholder sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang binabasa. Ito ay isang sertipiko ng pagmamay-ari ng shares, sabi ng lalaki. Ang boses ay nanginginig. Sa pangalan ni Maristela Valdez, 35% ng kabuuang shares ng kumpanya. Nagulat na napatingin ang lahat kay Ila. Ang mga bulungan ay bumalik. Mas malakas na yon. Imposible yan! Sigaw ni Rodrigo, tumayo sa kanyang upuan. Ang pinakamalaking shareholder grand kumpanyang ito ay ang anak ng tagapagtatag. Tapos ni Ila, ang kanyang boses ay kalmado. Ako si Maristela Valdez, ang nag-iisang anak ni Don Manuel Valdez. At ako ang may-ari ng 35% ng kumpanyang ito. Mas malaki kaysa sa pinagsamang shares ng lahat ng nasa mesa. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Doña Carmela ay namutla. Ang kanyang mga mata ay dilat sa hindi makapaniwalang tingin. Hindi maaari, bulong ni Doña Carmela. Ikaw? Ang babaeng yun ang babaeng hinamak mo sa harap ng lahat? Numiti si Ila, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Oo. Ako nga, ang asawa ng empleyadong sinabi mong walang kwenta. Ang babaeng sinabihan mong hindi karapat-dapat sa mundo ng mga mayayaman. Bumaling siya kay Rodrigo. Ang kanyang tingin ay naging matalim. At ikaw, ti Rodrigo, malamig na sabi niya. Alam kong matagal mo nang hinihintay na mawala ako sa larawan para makuha mong lahat. Ngunit hindi mo inaasahan na ako pala ang may hawak ng susi sa tronong inuupuan mo? Kasi nungalingan! Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ito ay peking dokumento. Saan mo nakuha yan? Baka naman pinagawa mo lang. Hindi peke, pagsalita ni Ate Miriam. Tumayo at inilabas ang kanyang sariling portfolio. Ako si Ate Miriam Santos ng Santos at Associates. Ang dokumentong yan ay rehistrado sa SEC at may notaryo. Mayroon din akong kopya ng huling habilin ni Don Manuel Valdez, kung saan malinaw na isinasaad na ang lahat ng kanyang shares ay ililipat sa kanyang nag-iisang anak na babae. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa, at ang mga shareholder ay nagmadaling tingnan ang mga ito. Ang mukha ni Rodrigo ay lalong namumutla. Ngunit bakit mo itinago? Tanong ng isang matandang shareholder. Bakit ka nagpanggap na isang ordinaryong empleyado? Tumingin si Ella sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Dahil gusto kong malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin, sabi niya. Gusto kong malaman kung may mga taong mananatili sa akin kahit wala akong pera o kapangyarihan. Itinago ko ang aking pagkatao upang makita ko ang katotohanan na ang aking tiyuhin ay nagnanakaw sa kumpanya ng aking ama at na ang mga taong itinuturing kong kaibigan ay handa akong tapakan para sa kapangyarihan. Bumaling siya kay Alejandro. At sa unang pagkakataon, may init sa kanyang mga mata. Ngunit natagpuan ko rin ang isang taong minahal ako ng walang kondisyon. Isang lalaking nanindigan sa akin kahit na wala siyang alam sa aking pagkatao. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Na yon, patuloy ni Ella, ang kanyang boses ay muling naging matigas. Meron akong ebidensya na si Pangulong Rodrigo Valdez, ang aking tiyuhin, ay naglilipat ng mga pondo ng kumpanya sa mga personal na account sa loob ng 5 taon. Ang kabuuang halaga ay umaabot sa 2 bilyong piso.
Inilabas ni Alejandro ang isang USB drive at inilagay ito sa mesa. Ang lahat ng bank statements, wire transfers at internal documents ay narito, sabi niya. Ang kanyang boses ay profesional. Meron din akong recordings ng mga pag-uusap ni Pangulong Rodrigo sa kanyang mga kasabwat. Peke lahat yan! Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay basag. Ginagawa ninyo ako! Ito ay isang sabwatan. Tiyo, mahinahong sabi ni Ella. Hindi ko naisip na darating tayo sa puntong ito. Ngunit binigyan kita ng pagkakataon. Nung nakaraang taon, nung iminungkahi kong i-audit ang mga financial records, ikaw mismo ang tumanggi. Nung nagtanong ako tungkol sa mga nawawalang pondo, sinabi mong normal na pagkalugi sa negosyo. Ngunit alam ko ang katotohanan. Ang tatay ko ay nagturo sa akin na basahin ang mga financial statements bago ako mag-dos anyos. Lumuhod si Rodrigo sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay kulay abo. Ang mga shareholder ay nagbulungan. Ang ilan ay tumitingin sa kanya ng may galit. Kailangan kong protektahan ang kumpanya, mahinang sabi ni Rodrigo. Ang aking pamilya, ang aking mga anak. Sa pamamagitan ng pagnanakaw? Matalim na sagot ni Ella. Sa pamamagitan ng pagsira sa kumpanyang itinayo ng aking ama? Sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga empleyadong umaasa sa kanilang mga sweldo? Tumingin siya sa paligid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon. Bilang pinakamalaking shareholder ng Valdez Corporation, hinihiling ko ang isang buto ng pagtitiwala, sabi niya. Hinihiling ko ang agarang pagtanggal kay Pangulong Rodrigo Valdez sa kanyang posisyon at ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa kanya. Sandali! Sigaw ni Doña Carmela, tumayo. Hindi mo pwedeng gawin ito. Kami ang pamilya. Kami ang nasa kapangyarihan. Pamilya? Natawa si Ella ng walang saya. Nung gabing yon sa mansyon, nung hinamak mo ako sa harap ng lahat, tinawag mo ba akong pamilya? Nung tiningnan mo ako na parang basura, naalala mo ba na ako ang pamangkin ng iyong asawa? Lumapit siya kay Doña Carmela. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matalim. Ang tinawag mong pamilya ay ang mga taong handa kang sirain para sa pera at kapangyarihan. Ang tunay kong pamilya ay ang lalaking nakatayo sa tabi ko. Ang lalaking minahal ako kahit wala siyang alam sa aking pagkatao. Bumaling siya sa mga shareholder. Ang boto ay magaganap na yon. Mayroon akong 35% ng shares. Ang sinumang sasama sa akin ay magkakaroon ng mayorya. Ngunit kung hindi, gagamitin ko ang aking karapatan bilang pinakamalaking shareholder upang pilitin ang isang espesyal na pagpupulong ng board. Ang mga shareholder ay nagtinginan. Ang mga bulungan ay lumakas. Pagkatapos ng ilang minuto, isa-isang itinaas ang kanilang mga kamay. Para sa pagtanggal kay Rodrigo Valdez, sabi ng isa. Para sa pagsasampa ng kaso, dagdag ng isa pa. Sa loob ng 15 minuto ang boto ay naganap. Ang resulta ay malinaw. 78% ng mga shareholder ay sumang-ayon sa panukala ni Ella. Umupo si Rodrigo sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay walang ekspresyon. Si Doña Carmela ay nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Hindi mo ito pagsisisihan, bulong ni Doña Carmela. Ipapadala ko ang aking mga abogado. Gawin mo, mahinahong sagot ni Ella. Ngunit tandaan mo, ako ang may hawak ng kumpanya at ang aking mga abogado ay mas mahusay kaysa sayo. Bumaling siya kay Rodrigo na tila lumiliit sa kanyang upuan. Tiyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot. Minsan minahal kita. Ikaw ang kapatid ng aking ama. Ngunit pinili mo ang kasakiman kasi sa pamilya. Ngayon, kailangan mong harapin ang mga kahinatnan. Tumayo si Rodrigo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Walang nagsalita habang siya at si Doña Carmela ay lumabas ng silid. Ang katahimikan na iniwan nila ay mabigat, ngunit sa loob nito, may kakaibang pakiramdam ng paglaya. Tumingin si Ella kay Alejandro, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa silid, pinayagan niya ang kanyang sarili ng ngumiti. Natapos na, bulong niya. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi, sabi niya.
Nagsimula pa lang tayo. Tumingin si Ila sa mga shareholder na naghihintay sa kanyang susunod na mga salita. Huminga siya ng malalim, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na ngayon ay nasa kanyang mga balikat. Sa susunod na linggo, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Magkakaroon tayo ng isang pulong upang pag-usapan ang hinaharap ng kumpanyang ito. Ngunit sa ngayon, nais kong malaman ninyo, hindi ko nakalimutan ang mga aral na itinuro sa akin ng aking ama. Ang Valdez Corporation ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mga pamilyang umaasa sa atin, sa mga empleyadong nagtatrabaho araw-araw para sa kanilang mga pangarap. At hindi ko sila pababayaan. Ang mga shareholder ay tumango. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng paggalang. Sa unang pagkakataon, nakita nila si Ila hindi bilang isang ordinaryong asawa ng empleyado, kundi bilang ang tagapagmana ng isang imperyo. Isang babaeng nagtataglay ng lakas ng kanyang ama. Nang lumabas sila ng gusali, ang araw ay mataas na sa kalangitan. Tumingin si Ila kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Alam mo, sabi niya, nung gabing yon, nung hinamak ako ni Doña Carmela, naisip kong sumuko na lang. Naisip kong hindi na lang lumaban. Ngunit nandyan ka. Ikaw, na walang alam sa aking pagkatao, na nanindigan sa akin kahit na wala kang makuhang kapalit. Hindi ko kailangan ng kapalit, mahinang sabi ni Alejandro. Hinawakan ang kanyang mukha. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang totoong ikaw. Hindi ang tagapagbana. Hindi ang mayamang babae. Kundi ang babaeng umibig sa akin sa kabila ng lahat. Napangiti si Ila. At sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Mahal kita, bulong niya. Mahal din kita, sagot ni Alejandro. At handa akong harapin ang anumang darating, basta't kasama kita. Sa labas, ang mga ulap ay kumalat at ang sikat ng araw ay bumagsak sa kanilang mga mukha. Ang daan sa hinaharap ay hindi tiyak. May mga kaso na kailangang harapin, may mga kaaway na maaaring bumalik, may mga sugat na kailangang gumaling. Ngunit sa sandaling iyon, hawak ang kamay ng lalaking nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Alam ni Ila na kaya niyang harapin ang lahat. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ang unang tagumpay ay sa kanila na. Ang umaga pagkatapos ng tagumpay ay hindi nagsimula sa saya. Nagsimula ito sa katahimikan na may kasamang kirot tulad ng pagising sa isang bahay na kakalindol lang. Nakaupo si Ila sa harap ng malaking bintana ng kanilang maliit na sala. Hawak ang isang tasa ng kape na unti-unting lumalamig sa kanyang mga palad. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ngunit sa kanyang dibdib ay may mabigat na batong hindi maalis-alis. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Hindi pa. Kumalat ang balita na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, alang na ng buong kumpanya at halos ng buong syudad na si Maristela Valdez, ang tahimik na asawa ng dating rank-and-file employee, ay siya palang pinakamalaking shareholder ng Valdez Corporation. Na siya ang nag-iisang anak ng tagapagtatad, na siya ang nagpatalsik sa sarili niyang tiyuhin. Ngunit ang pinakamabigat na balitang kumalat ay ang tungkol kay Doña Carmela. Lumapit si Alejandro, inilapag ang kamay sa balikat niya. Hindi ka pa kumakain, sabi nito, malumanay ang boses. Wala akong gana, sagot ni Ella, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Naiisip ko lang si Tita Carmela. Alam kong masama siya. Alam kong ginawa niya ang lahat ng yan sa atin pero hindi ko maiwas sa magtaka kung nasaan siya ngayon. Hindi sumagot si Alejandro. Sa halip, umupo siya sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. Alam niyang hindi kailangan ng asawa niya ng payo. Kailangan lang nito ng presensya. Ang sagot sa tanong ni Ella ay dumating ng hapong yon, sa pamamagitan ng isang balitang nagpasindak sa buong sambahayan. Nakita ni Ella ang mukha ni Doña Carmela sa screen ng telebisyon. Hindi ito ang mapagmataas na babae na nagpahayas sa kanya sa harap ng mga taga-imprenta. Ang babaeng ito ay payat, gulong-gulo ang buhok, at nakasuot ng damit na halatang mura.
Nakatayo ito sa labas ng isang maliit na apartment na halos hindi kasya sa mataas na lipunan. Wala na kaming lahat, sabi ni Doña Carmela sa mga mamamahayag. Ang boses ay nanginginig. Ang aming mga bank account ay inilipat na para sa investigasyon. Ang aming mga ari-arian ay kinumpiska. Ang aking asawa ay nasa ilalim ng house arrest habang inaasikaso ang kaso. May isang tanong mula sa isang reporter na nagpamuha sa kanya ng lalong pagkapagod. Doña Carmela, may mensahe ka ba para sa mga taong naapektuhan ng inyong mga ginawa? Tumigil ang babae. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ella ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata nito. Luha. Pasensya na, bulong nito. Halos hindi marinig. Pasensya na sa lahat, lalo na sa asawa ng empleyadong yon. Kung alam ko lang na siya pala. Ngunit kahit hindi ko alam, hindi ko dapat ginawa yon. Hindi dapat. Pinatay ni Ella ang telebisyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ella, tawag ni Alejandro, nag-aalala. Kailangan kong makita siya, sabi ni Ella, nakatayo. Kailangan kong kausapin siya. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? Dahil naisip ni Ella, hindi ko kayang mabuhay na may galit sa puso ko. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kinabukasan natagpuan ni Ella ang maliit na apartment sa isang hindi pamilyar na lugar sa labas ng syudad. Tumagal siya ng ilang minuto bago kumatok. Nang bumukas ang pinto, nakatayo si Doña Carmela. Ngunit hindi na ito ang Doña Carmela na kilala niya. Ang babaeng ito ay nakayuko. Ang mga mata ay may mabigat na mga bag, at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pinto. Ella! Sabi nito, ang boses ay poos. Bakit ka nandito? Para ba akong saktan? Para ipahiya? Kung gayon, gawin mo na. Wala na akong maipagmamalaki. Hindi ako pumunta para saktan ka, sagot ni Ella. Ang boses ay kalmado, muit matatag. Pumunta ako para itanong kung bakit. Bakit ano? Bakit mo ginawa yon sa akin? Bakit mo kinailangan akong sirain sa harap ng lahat? Wala akong ginawa sa'yo. Natawa si Doña Carmela. Ngunit hindi ito isang masayang tawa. Ito ay puno ng pait at panghihinayang. Dahil natakot ako, sabi nito, lumuluha. Natakot ako na baka malaman ng lahat na wala akong halaga kung wala ang pangalan ng asawa ko. Na baka may makakita sa akin at sabihing, siya lang pala yung asawa ng presidente. Kaya ginawa kong mas maliit ang iba para lumiit ako sa tabi nila. Para hindi mapansin na wala akong sariling pangalan, sariling pagkatao. Nanatiling tahimik si Ella. Hindi niya inasahan ang ganitong sagot. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot? Patuloy ni Doña Carmela. Ang mga luha ay dumadaloy na. Nang mawala ang lahat, ang pera, ang bahay, ang mga kaibigang plastik, wala akong nagawa. Wala akong kakayahan, hindi ako marunong magtrabaho, hindi ako marunong kumita. Ang tanging alam kong gawin ay ang maging mayaman at magmukhang mahalaga. At ngayon, wala na akong silbi. Naramdaman ni Ella ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi awa, kundi isang malalim na kalungkutan para sa babaeng ito. Hindi ka walang silbi, tita? Sabi niya. Ang tawag ay natural na lumabas sa kanya mga labi. Ngunit kailangan mong malaman na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa pera o sa pangalan mo. Hindi ko ito natutunan sa isang araw. Kinailangan kong itago ang pagkatao ko sa loob ng maraming taon para malaman ito. Umupo si Doña Carmela sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Paano mo nagawa? Paano mo nagawang maging masaya sa pagiging simple? Paano mo nagawang mabuhay ng ganito? Walang yaya, walang driver, walang mga taong humahanga sa'yo. Dahil may mga taong nagmamahal sa akin para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang meron ako. Sagot ni Ella, lumuhod sa harap nito. At iyon ang mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Sa sandaling yon, sa sahig ng isang maliit na apartment, nakita ni Ella ang pagbagsak ng isang mapagmataas na babae.
Ngunit nakita rin niya ang simula ng isang bagay na maaaring maging paghilom, hindi para kay Doña Carmela, kundi para sa kanyang sarili. Hindi siya nagtagal. Baga umalis, hinawakan niya ang balikat ni Doña Carmela at sinabi, "Haharapin mo ang mga kaso. Kailangan mong managot." Ngunit pagkatapos nito, may pagkakataon kang magsimula muli. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganoong pagkakataon. Paglabas niya ng apartment, sinalubong siya ni Alejandro na naghihintay sa sasakyan. "Okay ka lang?" tanong nito. "Oo," sagot ni Ila. Ang boses ay tahimik ngunit payapa. Sa unang pagkakataon, sa tingin ko oo, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa susunod na mga araw, dumating ang mga abogado, ang mga auditor, at ang mga investigador. Ang opisina ni Ila, na ngayon ay opisina na ng pansamantalang tagapangulo, ay naging puno ng mga dokumento, ebidensya at mga tanong. Ang bawat sulok ng Valdez Corporation ay sinisiyasat. Ang bawat transaksyon ay inaalam. Sa isa sa mga pagpupuling, nakatanggap si Ila ng suporta na hindi niya inaasahan. Ang mga dating empleyado na minsan ay tumitingin sa kanya ng may pag-aalinlangan, ang mga katulong, ang mga sekretarya, ang mga rank and file na mga gawa, ay tumayo sa harap niya. "Ma'am Ila," sabi ng isang matandang janitor, ang boses ay nanginginig. "Alam naming hindi ninyo kami kilala, ngunit kilala namin kayo. Nakita namin kung paano ninyo tratuhin ang inyong asawa, kung paano kayo maglakad sa mga pasilya ng walang yabang. Kung may magpapatakbo sa kumpanyang ito, kami ay natutuwa na kayo na yon." Hindi napigilan ni Ila ang pag-iyak. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na ang kanyang pagkatao, ang kanyang tunay na pagkatao, ay pinahahalagahan. Nang gabi ring yon, umupo si Ila sa kanyang mesa at tumingin sa mga dokumento ng kumpanya. Ang mga numero, ang mga plano, ang mga pangarap ng kanyang ama. Alam niya na ang daan sa hinaharap ay hindi madali. May mga kasong kailangang iharap sa korte, may mga empleyadong kailangang tanggalin, may mga tiwaling gawin na kailangang iwasto. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. "Alam kong ginagawa ko ito para sa iyo, Itay," bulong niya sa larawan ng kanyang ama na nasa gilid ng mesa. "At alam kong pinagmamasdan mo ako. Hindi kita bibigiin." Dumating si Alejandro, may dalang 2 tasa ng tsaa. "Mukhang kailangan mo ng pahinga," sabi nito. "Kailangan kong tapusin ito," sagot ni Ila. "Hindi ngayong gabi," pagpilit ni Alejandro. Inilapag ang tsaa sa mesa at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Bukas pa naman, at kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa." Tumingin si Ila sa kanyang asawa, ang lalaking nagmahal sa kanya kahit na wala siyang alam tungkol sa kanyang pagkatao, ang lalaking tumayo sa kanyang tabi kahit na alam niyang maaaring mawala ang lahat. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan. Ang katapatan, ang pagmamahal, ang tiwala. "Mahal kita," sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Mahal din kita," sagot ni Alejandro. Hinila siya sa isang yakap. "At handa akong harapin ang anumang darating, basta't kasama kita." Sa labas ng bintana, ang mga ulap ay kumalat, at ang sikat ng buwan ay bumagsak sa kanilang mga mukha. Ang daan sa hinaharap ay hindi patiyak. May mga kaso na kailangang harapin, may mga kaaway na maaaring bumalik, may mga sugat na kailangang gumaling. Ngunit sa sandaling iyon, hawak ang kamay ng lalaking nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Alam ni Ila na kaya niyang ayusin ang kumpanya, kaya niyang ayusin ang kanyang buhay, kaya niyang harapin ang lahat. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang unang tagumpay ay sa kanila na. At ngayon, nagsisimula na ang paghilom. Ang unang linggo bilang bagong tagapangulo ng kumpanya ay parang isang mahabang laban na hindi pa natatapos. Mula sa pagising ni Ila sa madaling araw hanggang sa pagpatak ng hating gabi, sunod-sunod ang mga pulong, dokumento at desisyon na kailangan niyang harapin. Ang mga mata niyang dati puno ng pangamba ay ngayon nagnaningning sa determinasyon, kahit na halata ang pagod sa kanyang mga balikat.
Nakaupo siya sa malaking upuan sa dalawang bahagi ng boardroom. Ang upuang dating inuupuan ng kanyang tiyuhin na si Rodrigo. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas. Ito ang lugar kung saan siya pinahiya. Kung saan siya ay itinuring na walang halaga. Ngayon, siya na ang namumuno sa parehong mesa. Kailangan nating ayusin ang sistema ng accounting, sabi ni Ila sa mga opisyal na nakaupo sa paligid. Hindi na siya nanginginig ang boses. Hindi sapat na alisin lang natin ang mga tiwali. Kailangan nating tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari. Tumango ang kanyang legal counsel. Tama po, Ma'am Ila. Inihahanda na namin ang bagong protocol para sa financial transparency. Mula sa isang sulok ng silid, pinanood ni Alejandro ang kanyang asawa. May ngiti sa kanyang mga labi. Isagniting hindi maipaliwanag ang lalim. Ito ang babaeng minahal niya nung wala pa siyang alam sa kanyang pagkatao. Ngayon, mas lalo niya itong hinahangaan. Nang matapos ang pulong, nilapitan ni Alejandro si Ila. Kumain ka muna, sabi nito. Inilalagay ang kamay sa balikat ng asawa. Hindi ka makakapagdesisyon ng maayos kung hindi ka kakain. Napag-iti si Ila. Sige na nga, pero may isa pa akong kailangan tapusin. May gagawin ka bang mas importante sa pagkain? Pabirong tanong ni Alejandro. Oo, kailangan kong makausap ang mga empleyado. Mula sa boardroom, bumaba sila sa main lobby. Dati, tuwing dadaan si Ila dito bilang isang ordinaryong empleyado, siya ay nipple napapansin. Ngayon, lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit hindi dahil sa takot o ingit, kundi sa pag-asa. Ma'am Ella! Sigaw ng isang babaeng empleyado mula sa karamihan. Salamat po! Salamat sa paglilinis ng kumpanya! Sunod-sunod na palakpakan ang sumalubong sa kanila. Ang mga empleyadong dati, hinatatakot na mawalan ng trabaho dahil sa mga tiwaling opisyal, ay ngayon ay puno ng pag-asa. May mga luha sa mga mata ng ilan, mga ngiti sa mga labi ng marami. Lumapit si Ella sa kanila, hawak ang mikropono. Alam kong mahirap ang mga nakaraang buwan para sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Pero pangako ko sa inyo, hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Magsisimula tayong muli, at sa pagkakataong ito, magtutulungan tayong lahat. Mabuhay si Ma'am Ella! Sigaw ng isa pang empleyado, at sumabay ang lahat sa palakpakan. Sa likod niya, naramdaman ni Alejandro ang pagtibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng dati nagtatago sa likod ng kanyang pagiging simple, na nagminingning sa kanyang tunay na pagkatao. At alam niya sa sandaling yon na ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay lumalim pa. Nang gabing yon, sa kanilang maliit na bahay, naghapunan sila ng tahimik. Hindi na sila nagsasalita tungkol sa kumpanya o sa mga problema. Sa halip, pinag-usapan nila ang mga maliliit na bagay, ang bagong recipe na natutunan ni Ella, ang pag-aayos ng Haydin sa likod, ang mga planong bakasyon na hindi pa nila natutuloy. Alejandro? Tawag ni Ella, nakatingin sa kanyang plato. May gusto akong itanong sa'yo. Ano yon? Huwag mo akong pakakawalan. Napatingin si Alejandro sa kanya, naguguluhan. Bakit mo nasabi yan? Kasi, napahinto si Ella, hinahanap ang tamang salita. Na yung alam mo na kung sino talaga ako, iniisip ko, baka iba na ang tingin mo sa akin. Lumapit si Alejandro, hinawakan ng kamay ng asawa. Ella, mahal kita nung akala ko'y isa ka lang ordinaryong empleyado. Mas lalo kitang minahal nang malaman kong ikaw pala ang anak ng tagapagtatag. Pero alam mo ba kung ano ang mas lalo kong minahal sa'yo? Umiling si Ella. Ang katotohanan kahit mayaman ka, kahit malakas ka, nanatili kang totoo. Hindi ka nagbago. Ikaw pa rin ang babaeng minahal ko mula pa nung una. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ella, hindi niya napigilan sa lahat ng mga laban na kanyang hinarap. Sa lahat ng mga kaaway na kanyang natalo, ang sandaling ito,
ang pagtitiyak na ito mula sa taong mahal niya, ang pinakamahalaga sa lahat. Yumakap si Alejandro sa kanya, hinahaplos ang kanyang buhok. "Tahan na!" bulong nito. "Hindi kita iiwan, kailanman." Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Nagpatuloy ang mga reforma sa kumpanya at si Ella ay naging mas kumpiyansa sa kanyang pamumuno. Natagpuan naman ni Alejandro ang kanyang bagong layunin, sa pagtulong sa pag-uorganisa ng mga empleyado, sa pagiging tulay sa pagitan ng management at ng mga manggagawa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa bagong ayos na hardin ng kumpanya, napansin ni Ella ang isang bagay sa mukha ng kanyang asawa. "Masaya ka ba?" tanong niya. Napalingon si Alejandro, nagulat sa tanong. "Oo, bakit mo natanong?" "Kasi," napahinto si Ella, "dati, lagi kang nag-amaalala. Ngayon, para kang may bagong sigla, parang may bagong direksyon." Ngumiti si Alejandro. "Totoo yan. Nung una, akala ko ang pagtatrabaho sa kumpanya ay para lang sa pera. Pero ngayon, alam ko na may mas malaking dahilan. Tumutulong akong magtayo ng isang bagay na maganda. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng empleyado." Napahinto si Ella. Tinitigan ng kanyang asawa. "Alam mo, Alejandro, sa lahat ng mga nangyari, may isa akong natutunan." "Ano yon?" "Na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o sa posisyon. Ito ay nasusukat sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa mga taong handang manatili sa iyong tabi kahit na ano pa ang mangyari." Hinawakan ni Alejandro ang kamay niya. "At ako, Ella, ay mananatili sa iyong tabi. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung sino tayo, magkasama." Nang gabing yon, habang naghahanda sila para matulog, naisip ni Ella ang mga susunod na hakbang. Marami pang kailangang ayusin, ang mga kaso laban sa kanyang tiyuhin, ang mga bagong patakaran, ang pagpapatatag ng kumpanya. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. "Alejandro?" tawag niya, nakahiga sa kanyang tabi. "Ano sa tingin mo kung mag-imbita tayo ng mga kaibigan at pamilya sa isang pagdiriwang?" Napalingon si Aldo sa kanya. "Pagdiriwang? Para saan?" "Para sa bagong simula," nakangiting sabi ni Ella. "Para sa lahat ng mga taong sumuporta sa atin, para sa paghilom ng pamilya." Tumango si Alejandro, na antig sa sinabi ng kanyang asawa. "Magandang ideya yan. Saka na nga lang natin makakausap ng maayos ang lahat, ang iyong mga kaibigan, ang mga empleyadong tumulong sa atin, ang lahat ng naging bahagi ng laban na ito." Napangiti si Ella. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng buwan na pumapasok sa binta. "Oo, panahon na para magpasalamat, at panahon na para ipagdiwang ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit." Sa labas ng binta, ang mga ulap ay dahan-dahang kumalat at ang mga bituin ay nagnaningning ng maliwanag. Ang daan sa hinaharap ay hindi patiyak, may mga pagsubok na darating, may mga sugat na kailangang gumaling. Ngunit sa sandaling yon, hawak ang kamay ng lalaking nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Alam ni Ella na handa na siya. Handa na siyang harapin ang lahat. Handa na siyang magsimula muli. At higit sa lahat, handa na siyang ipagdiwang ang bawat araw na kasama ang mga taong mahal niya. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang bagong simula ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Ang umaga ay sumapit na tila may bagong pangako sa hangin. Sa malaking hardin ng mansyon na dating pag-aari ng kanyang ama, nakatayo si Ella habang pinagmamasta ng pag-aayos ng mga mesa at dekorasyon para sa pagdiriwang. Hindi ito ang karaniwang handaan ng mga elitista na puno ng plastik ng ngiti at pakunwaring papuri. Ito ay isang simpleng salusalo para sa mga taong tunay na nagmahal at sumuporta sa kanya sa mga panahong wala siyang ibang maasahan kundi ang kanilang katapatan. "Ma'am Ella, tama na po ba ang pagkakaayos ng mga bulaklak?" tanong ni Lita. Ang dating kasambahay na ngayon ay isa na sa mga pinagkakatiwalaang staff ng bagong pamunuan. Tumingin si Ella sa mga puting rosas at sampagitan na inilatag sa mga mesa. Simple, malinis, at puno ng kahulugan.
parang bagong simula na nais ning itatag. Perpekto, Lita. Salamat sa lahat ng pagod mo. Habang papalapit ang mga bisita, nadama ni Ella ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Naroon ang mga dating kasamahan sa lupa, ang mga empleyadong nakakita sa kanyang pagbangon mula sa kahihiyan. Naroon din ang ilang dating kaibigan ng kanyang ama na nanatiling tapat kahit sa mga panahong nag-aalinlangan sila sa kanyang desisyon na itago ang pagkatao. Ngunit higit sa lahat, naroon si Alejandro. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang grupo ng mga batang empleyado, taimtim na nakikinig sa kanilang mga kwento. Mula nang maging bahagi siya ng bagong pamunuan, may kakaibang liwanag na sa kanyang mga mata. Hindi ang liwanag ng kapangyarihan, kundi ang liwanag ng isang taong natagpuan ang kanyang layunin. Mahal, tawag ni Ella habang papalapit. Napalingon si Alejandro at nuumiti. Ang ngiting yon na laging nagpapalakas sa kanya kahit sa pinakamadilim na sandali. Dito ka pala. Akala ko ba't ikaw ang host ngayon? Biro nito habang inaayos ang kwelyof ng kanyang barong. Kailangan kong makahinga muna. Ang daming tao. Napatingin siya sa paligid. Pero maganda. Sobrang ganda. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Tulad na may-ari ng bahay. Napaling si Ella sa lambing ng asawa. Sa loob ng maraming taon, itinago niya ang kanyang pagkatao dahil sa takot. Takot na gamitin siya, takot na husgahan, takot na maging instrumento ng mga taong may masamang hangarin. Ngunit sa mga sandaling ito, natanto niyang hindi na niya kailangang matakot. Hindi dahil sa wala ng mga kaaway, kundi dahil alam niyang nandyan ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ella, nandito na ang lahat. Handa ka na ba magsalita? Tanong ni Mang Ben, ang dating kanang kamay ng kanyang ama na nanatiling tapat hanggang sa huli. Tumango si Ella. Opo, Mang Ben, sandali lang. Umakyat siya sa maliit na entablado na inihanda para sa okasyon. Nang tumayo siya sa harap ng mikropono, unti-unting tumahimik ang mga bisita. Nakita niya ang mga mukha na nakatingin sa kanya. May paghanga, may pagmamahal, may pag-asa. Magandang araw sa inyong lahat, simula niya. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta. Hindi ito isang engrandeng okasyon, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang pagtitipon na naganap sa bahay na ito. Huminto siya sandali. Hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Noong bata ako, madalas akong tanungin ng aking ama kung ano ang tunay na kayamanan ng isang tao. Akala ko nung una, ito ay ang pera, ang mga ari-arian, ang kapangyarihan. Ngunit habang lumalaki ako, natutunan kong hindi yon ang sagot. Ang tunay na kayamanan ay ang mga taong nananatili sa'yo kahit wala kang maibigay. Ang mga taong nagmamahal sa'yo hindi dahil sa kung sino ka, kundi sa kung paano mo sila pinakitunguhan. Nilingon niya si Aldo na nakatayo sa harap ng entablado na may ngiti sa mga labi. Ang aking asawa, si Alejandro, ay hindi ko nakilala dahil sa kanyang posisyon o kayamanan. Nakilala ko siya noong panahong wala akong ibang pagkakakilanlan kundi ang pagiging isang ordinaryong babae. At sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan namin, hindi niya ako iniwan. Hindi dahil sa may utang siya sa akin, kundi dahil mahal niya ako. Naramdaman niyang may tumutulong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinigilan. Marami akong natutunan sa mga nakaraang buwan. Natutunan kong ang kahihiyan ay hindi kahinaan. Ito ay isang pagkakataon upang bumangon. Natutunan kong ang katotohanan kahit gaano kasakit ay laging mas mabuti kaysa sa kasinungalingan. At higit sa lahat, natutunan kong ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang katayon sa lipunan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Tumingin siya sa mga empleyado na nakaupo sa mga mesa. Sa inyong mga nagtiwala sa akin kahit noong wala pa akong ipinapakita, kundi ang aking pangako, salamat. Sa inyong mga nanatiling tapat sa kabila ng kawalan ng katiyakan, salamat. At sa aking pamilya, sa aking asawa, sa mga taong nagpaalala sa akin na ang pag-ibig ay hindi nagtataksil, higit sa lahat, salamat.
Bumaba siya mula sa entablado at sinalubong ng palakpakan. Ngunit hindi ang palakpakan ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang yakap ni Alejandro na makarating siya sa kanyang harapan. "Ang galing mo, mahal," bulong nito sa kanyang tainga. "Hindi ako galing, totoo lang ako." Sa mga sumunod na oras, napuno ang hardin ng tawanan at masasayang usapan. Nakita ni Ila si Lita na sumasayaw kasama ang kanyang mga apo, si Mang Ben na nagkukwento ng mga alaala ng kanyang ama, at si Alejandro na nakikipagkwentuhan sa mga batang empleyado na tila mga kapatid na ang turing sa kanya. Nang lumubog na ang araw at nagpaalam na ang mga bisita, natagpuan ni Ila ang kanyang sarili na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng harden, ang lugar kung saan siya madalas maglaro noong bata pa siya. Dinala siya roon ng alaala ng kanyang ama, ng mga payak na aral na itinuro nito habang nakaupo sila sa ilalim ng punong ito. "Mahal?" Lumingon siya at nakita si Alejandro na papalapit na may dalang 2 baso ng tsa. "Alam kong nandito ka. Palagi kang pumupunta rito kapag may iniisip ka." Numiti si Ila at tinanggap ang baso. "Hindi ako nag-iisip. Nagpapasalamat lang." Umupo si Alejandro sa tabi niya, malapit na sapat upang maramdaman niya ang init ng kanyang katawan. "Para saan?" "Para sa lahat. Para sa araw na ito. Para sa mga taong dumating. Para sa'yo." Tumingin siya sa mga mata ng asawa. "Noong mga panahong nagtago ako, akala ko protektado ako. Ngunit natutunan kong hindi ko kailangan magtago. Kailangan ko lang ng mga taong handang tumayo sa tabi ko." Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. "At handa akong tumayo sa tabi mo hindi lamang ngayon, kundi habang buhay." "Alam ko," napakahit si Ila. "At iyon ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa lahat ng mga taon na ito." Tumahimik sila sandali. Pinagmamasdan ang mga bituin na unti-unting lumiletaw sa langit. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ni Ila ay puno ng init. "Ano ang susunod na gagawin natin?" tanong ni Alejandro. Nag-asip si Ila. "Hindi ko alam, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natatakot na hindi malaman ang sagot." "Bakit?" "Dahil alam kong anuman ang dumating, haharapin natin ito ng magkasama." Tumingin siya kay Alejandro na may ngiting puno ng pagmamahal. "At iyon ang lahat ng kailangan ko." Tinala ni Alejandro ang kanyang kamay sa kanyang mga labi at hinalikan ito ng marahan. "Mahal kita, Ila. Hindi dahil sa kung sino ka sa mundo, kundi dahil sa kung sino ka para sa akin." "Mahal din kita, Alejandro. Hindi dahil sa kung ano ang ibinigay mo sa akin, kundi dahil sa kung paano mo ako minahal nung wala akong maibigay." Yumakap sila sa ilalim ng mga bituin, 2 taong dumaan sa pagsubok ng kahihiyan, katotohanan, at pagbabago. Ang daan ay hindi naging madali, ngunit sa bawat hakbang, natuto silang magdiwala sa isa't isa. Kinaumagahan, nagising si Ila sa tunog ng mga ibon at sa amoy ng kape na niluluto sa kusina. Bumaba siya at nakita si Alejandro na naghahanda ng almusal, isang eksena na naging madalas na sa kanilang tahanan. "Gising ka na pala," sabi nito habang inihahain ang mga plato. "Naisip kong ipagluto ka ng almusal bago tayo pumunta sa opisina." "Bakit? May okasyon ba?" "Hindi, gusto ko lang." Umupo si Aldo sa tapat niya. "Ang bawat araw ay isang okasyon para ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal." Napaling si Ila sa lambing ng asawa. "Sobra ka naman?" "Hindi ako sobra, tapat lang ako." Kumain sila ng tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi mabigat. Ito ay puno ng kasiyahan at kapanatagan. Sa mga sandaling ito, natanto ni Ila na ang kapayapaan ay hindi isang lugar na nararating, kundi isang estado ng puso. Nang maghanda na silang umalis, tumunog ang telpono ni Ila. Nakita niya ang pangalan ni Mang Ben sa screen. "Ma'am Ila, humihingi lang po ako ng permiso. May ilang dokumento po na kailangan ng pirma ninyo sa tanggapan. Pero kung busy po kayo, pwede naman po bukas?" "Okay lang po, Mang Ben. Pupunta naman po kami ng asawa ko ngayon." "Ah, magkasama po pala kayo ni Sir Alejandro. Maganda po yon. Ang bagong simula ay dapat sama-sama." Numiti si Ila.
Opo, Mang Ben, sama-sama. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya kay Alejandro na nakasandal sa pinto na may ngiti. Anong tinititigan mo? Ang asawa kong puno ng liwanag. Lumapit si Alejandro at hinawakan ang kanyang pisingi. Nung una kitang makilala, akala ko ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Ngunit habang tumatagal, mas nakikita kong hindi lang ang iyong kagandahan ang kahanga-hanga, kundi ang iyong puso. Palagi kang marunong magsalita. Hindi ako marunong magsalita, marunong lang ako magmahal. Napaling si Ila, ngunit hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa lahat ng mga taon ng pagtatago at pagpapanggap, hindi niya akalain na matatagpuan niya ang ganitong uri ng kaligayahan. Hindi ang kaligayahang dulot ng kayamanan o kapangyarihan, kundi ang kaligayahang dulot ng pagkakaroon ng taong tunay na nakakakilala sa kanya. Nang makarating sila sa opisina, sinalubong sila ng mga empleyadong may paggalang at ngiti. Ang dating kapaligiran ng takot at kawalan ng katiyakan ay napalitan ng pag-asa at determinasyon. Nakita ni Ila ang mga pagbabagong kanyang ginawa, ang mga reforma, ang mga programa para sa mga empleyado, ang pagbubukas ng komunikasyon sa pagitan ng pamunuan at ng mga manggagawa. Ma'am Ila, Sir Alejandro, magandang umaga po, bati ni Rosa, isa sa mga unang empleyadong nakakilala kay Ila nung panahong nagtatago pa ito. May mga bagong proposal po ako para sa programa ng mga empleyado. Gusto ko pong ipakita sa inyo. Tara, ipakita mo sa amin, sabi ni Alejandro. Gusto naming marinig ang iyong mga ideya. Habang nakikinig si Ila sa mga plano ni Rosa, napansin niya ang mga muka ng mga empleyado sa paligid. May liwanag sa kanilang mga mata. Ang liwanag ng mga taong nakakaramdam na sila ay pinapahalagahan, na ang kanilang boses ay may saysay. Nang matapos ang pulong, tumabi si Alejandro sa kanya. Masaya ka ba? Tumingin si Ila sa kanya. Masaya ako. Hindi dahil sa may kapangyarihan ako, kundi dahil sa nakikita kong nakakatulong ako. Nakikita kong may pagbabago. At iyon ang pinakamahalaga. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Hindi ang posisyon, kundi ang epekto ng iyong ginagawa sa buhay ng iba. Nang gabing iyon, umuwi sila sa mansyon na dating puno ng malamig na alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bahay ay hindi na tila isang museo ng nakaraan. Ito ay isang tahanan na puno ng buhay. Binuksan ni Ella ang mga binta, pinasok ang sariwang hangin, at pinakinggan ang tawanan ng mga taong nagtipon-tipon sa kusina. Dito na tayo kakain na yon? Tanong ni Alejandro habang inaayos ang mga plato. Hindi sa malaking hapag? Mas gusto ko dito sa kusina, mas mainit, mas totoo. Umupo si Ella sa tabi niya. Nung bata ako, ito ang paborito kong lugar sa bahay. Dito ako natutong magluto kasamang aking ina. Dito ko natutunan ang mga simpleng bagay na hindi itinuturo sa mga paaralan. Nandito pa ba ang mga alaala? Oo, at mas pinili kong buhayin ang mga ito kaysa itago. Tumingin si Ella sa mga mata ng asawa. Katulad ng pagpili kong ipakita sa mundo kung sino talaga ako. Kumain sila ng may ngiti sa kanilang mga labi, nagkwentuhan tungkol sa mga plano, sa mga pangarap, sa mga bagay na nais nilang gawin para sa kumpanya at para sa kanilang pamilya. Sa mga sandaling ito, hindi na mahalaga ang mga nakaraang sugat. Ang mahalaga ay ang kasalukuyang sandali na puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sila sa harden at umupo sa iladam ng puno ng mangga. Ang mga bituin ay nagniningning, ang hangin ay malamig, at ang mundo ay tila payapa. Ella, tawag ni Alejandro, may itatanong ako sa iyo. Ano yon? Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, babaguhin mo ba ang mga nangyari? Nag-asip si Ella. Hindi ko babaguhin ang anuman. Bakit? Dahil kung binago ko ang nakaraan, hindi ko makikilala ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi ko makikilala ang aking sarili. At higit sa lahat, hindi ko makikilala ang taong nakaupo sa tabi ko ngayon.
Tumingin siya kay Alejandro. Ang mga pagsubok ang nagpatibay sa atin. Ang mga sugat ang nagturo sa atin na magpatawad. At ang mga pagkakamali ang nagpaalala sa atin na tayo ay tao lamang. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Nung una kitang nakilala, akala ko kailangan kong protektahan ka. Ngunit natutunan kong hindi mo kailangan ng tagapagtanggol. Kailangan mo ng kasama. At yan ang naging pinakamagandang regalo mo sa akin. Napanghiti si Ella. Hindi ang proteksyon, kundi ang presensya. Ang pagiging nandito ka, sa bawat sandali, sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay. Tumahimik sila. Pinagmamasdan ang mga bituin. Ang mundo ay hindi perpekto. May mga laban pa ring naghihintay, may mga sugat na kailangang gumaling. Ngunit sa sandaling ito, hawak ang kamay ng lalaking nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Alam ni Ella na handa siya. Handa siyang harapin ang lahat. Handa siyang magsimula muli. At higit sa lahat, handa siyang ipagdiwang ang bawat araw na kasama ang mga taong mahal niya. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang kapayapaan ay narito na. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Sa mga huling eksenang iyon, sa ilalim ng puno ng mangga, kasama ang mga bituin at ang hanging may halong halimuyak ng hardin, doon natagpuan ni Naila at Aldo ang pinakamahalagang tagumpay. Hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan, kundi ang kapayapaang matagal nilang pinang-arap. Mula sa isang babaeng itinago ang sarili, tinawag na walang kwenta, at inapi sa harap ng madla, si Ila ay tumayo, hindi para maghigante, kundi para ipakita na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya sa paningin ng iba. Natutunan niyang ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, at ang katotohanan, kahit gaano pa katagal itago, ay laging lalabas at magdadala ng liwanag. At si Alejandro, ang lalaking minahal siya ng buo, hindi dahil sa kanyang lihim na pagkatao, kundi dahil sa kanyang puso. Ipinakita niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi natitinag sa kahit anong unos. Sila ang patunay na kahit gaano kagulo ang mundo, ang pagmamahal at tiwala sa isa't isa ang pinakamatibay na sandata. Para sa lahat na nakasubaybay sa kwento ni Naila, salamat sa inyong pagsama sa bawat pagsubo, sa bawat luha, at sa bawat tagumpay. Naway maalala ninyo, ang bawat isa sa atin ay may sariling laban. May mga pagkakataong tayo minamaliit, ngunit hindi yon ang katapusan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon, manatiling tapat sa sarili at magmahal ng walang kondisyon. Hanggang dito na lamang ang kwento ni Naila at Alejandro. Naway madala ninyo sa inyong mga puso ang aral na ang pinakamayaman ay hindi ang maraming kayamanan, kundi ang may payapang puso at taos-pusong pagmamahal. Paalam, at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.